Sa isang maulan na gabi sa pasukan, ay makikita natin ang isang lalaki na nagbabantay sa kanyang pwesto, subalit kapansin-pansin na hindi niya ginagampanan ng maayos ang kanyang tungkulin dahil siya ay mahimbing na natutulog sa gitna ng kanyang pagbabantay. Nang bigla na lang siyang nakaramdam ng isang malakas na pagbatok sa kanyang ulo, dahilan upang siya ay magulat at mapabalikwas mula sa kanyang pagkakatulog. Ang gumawa nito ay isa sa kanyang kasamahan, na agad siyang pinagsabihan at tinanong kung talaga bang nagagawa pa niyang matulog sa ganitong oras at sitwasyon, kaya wala na siyang may nagawa kundi ang yumuko at humingi ng paumanhin. Dagdag pa ng lalaki, na dapat nitong ayusin ang kanyang sarili at tuluyang gumising, kasabay ng pagtatanong kung alam ba nito ang kaguluhan na nililikha ng isang swordsman na walang pangalan. Saad pa niya na ang naturang swordsman ay nakapaglipol na ng 3 mula sa Black Units, kaya ang tanging natitira na lamang ngayon ay ang mismong Black Society. Nagpatuloy pa siya sa pagkukwento at pagpapaliwanag sa kanyang kasama, subalit nang mapansin niyang hindi man lamang ito umiimik o tumutugon, ay agad na kumunot ang kanyang noo sa pagkainis. Sinubukan niyang pagsabihan at gisingin ang kanyang kasama, ngunit bago pa man niya matapos ang nais niyang sabihin ay bigla na lamang bumungad ang pagdanak ng dugo sa paligid. Ang dugong yun ay nagmula sa kanyang kasamahan, na ngayon ay naliligo na sa sarili nitong dugo habang ang ulo nito ay tuluyan ng tumilapon at bumagsak sa sahig. Sa pag-aakalang ito ay marahil kagagawa ng swordsman na walang pangalan, agad niyang inihanda at hinawakan ang kanyang espada upang ipagtanggol ang sarili. Ngunit bago pa man niya ito tuluyang magawa ay bigla na lamang sumulpot ang isang misteryosong tao sa kanyang likuran, na walang babala ay agad siyang inatake. Dahil sa isinagawang pag-atake, mabilis na kumalat ang dugo sa paligid, at doon ay lumitaw ang isang nakakasindak na tanawin ng 2 lalaking wala na ang kani-kanilang mga ulo. Kasunod nito ay ang malinaw na pagsulpot ng isang lalaki na kalmadong ibinabalik ang kanyang espada sa takip, kasabay ng pagbulusok at pagkahulog ng mga ulo pababa ng mataas na hagdan. Ang lalaking yun ay walang iba kundi ang ating bida na si Sosam. Matapos ang lahat ng yon, mahinahon niyang binuksan ang malaking pintuan ng sekta upang tuluyang makapasok sa loob. Agad naman siyang nagpatuloy sa paglalakad sa malawak at mahabang bakuran na nasa loob ng sekta. Subalit habang siya ay nagpapatuloy sa kanyang paglalakad, bigla na lamang umulan ng hindi mabilang na mga palaso mula sa iba't ibang direksyon. Mabilis na narating ng mga palaso ang kanyang kinaroroonan, ngunit nagawa pa rin niyang maiwasan ang mga ito sa pamamagitan ng mabilis na paglukso pabalik. Bigla namang natuon ang kanyang pansin sa isang tanawin na bumungad sa kanyang paningin, na agad niyang ikinabigla. Sa kanyang harapan ngayon ay naroon ang hindi mabilang na mga kalalakihan, hawak-hawak ang kani-kanilang mga sandata, at malinaw na naghahanda sa kanyang pagdating. Sa karamihan ng mga kalalakihang naroon, bigla na lamang sumulpot ang isang malakas at malinaw na boses na tumawag sa ating bida, dahilan upang ang atensyon ng lahat ay mapunta sa pinagmulan nito. Ang tinig na yun ay pagmamay-ari ng isang matandang martial artist na leader ng hukbo, na unti-unting inilalabas ang kanyang espada mula sa takip habang ipinapahayag na batid na niya ang pagdating ni Sosam sa lugar na yun. Inihayag pa niya, sa tono ng pangungutya, na ang nasa harapan niya ay isa lamang walang pangalang daga. Ngunit kahit pa ganoon ang kanyang mga sinabi, hindi yun inalintana ni Sosam, sapagkat tahimik lamang nitong inihanda at hinawakan ang kanyang espada. Habang siya ay pinagmamasdan ng hindi mabilang na mga kalalakihan sa paligid, bigla niyang inilabas ang isang kakaibang pagtindig, na agad na naging dahilan upang pansamantalang tumigil at manahimik ang buong tagpo. Subalit kasabay ng pagkidlat ng isang napakalakas na kulog, agad na nagutos ang matandang martial artist sa kanyang mga tauhan na patayin ang bastardo. Walang pag-aatubili nilang sinunod ang utos, at sabay-sabay na sumugod ng buong bilis patungo sa kinaroroonan ng ating bida. Sa sandaling marating nila ang sapat na distansya, sabay-sabay nilang inilabas ang kani-kanilang mga atake mula sa iba't ibang direksyon upang palibutan siya. Samantala, ang tanging makikita lamang kay Sosam ay ang mahigpit niyang pagkakahawak sa hawakan ng kanyang espada, na tila ba nag-iipon ng lakas. Bigla na lamang nagbago ang kulay ng espada at naging matingkad na pula, habang ang oras mismo ay tila huminto sa pagdaloy. Kasunod nito ay ang paggamit niya ng kanyang skill na tinatawag na Thousand Army Sweep, na siyang humiwa maging sa patak ng ulan sa paligid. Gamit ang isang napakalakas at walang awang pag-atake, nagawa niyang mahiwa sa kalahati ang lahat ng mga sumusugod na kalalakihan sa loob lamang ng isang iglap.
Dahil sa tanawing yun na kanilang nasaksihan, napatigil at natigilan ang iba pang mga martial artist sa matinding pagkabigla at takot. Gayunpaman, kahit na ganoon ang nangyari, hindi pa rin tumigil si Sosam sa kanyang pag-atake. Gamit ang kanyang espada, patuloy siyang nagpalabas ng sunod-sunod at iba't ibang malalakas na pag-atake, dahilan upang dumanak ang dugo sa iba't ibang bahagi ng lugar. Habang nagpapatuloy siya sa kanyang walang awang pagmasaker, may isang lalaki ang biglang umagaw sa atensyon ng mga kalalakihan sa pamamagitan ng malakas na pagsigaw na sila ay tumabi, kasabay ng pag-angat ng sandata nitong sibat. Ipinahayag nito, habang mabilis na sumusugod, na siya mismo ang papatay sa bastardo. Ngunit bago pa man si Sosam tamaan ng naturang pag-atake, bigla niya nalang hinawakan ang braso ng isang lalaki na nasa malapit. Buong lakas niya itong hinila papalapit sa kanya nang walang anumang pag-aalinlangan. Sa sandaling makalapit ang martial artist na sumusugod gamit ang sibat, ginamit niya ang lalaking kanyang hawak bilang panangga. Dahil dito, ang lalaking ginamit bilang panangga ang siyang tinamaan at nabaon ng sibat sa kanyang katawan. At habang silang dalawa ay magkadikit, ginamit ng ating bida ang kanyang kumukuryenteng espada upang sabay na saksakin ang dalawa, na agad naging sanhi ng marahas na pagsusuka nila ng dugo. Dahil sa matinding pinsalang kanilang tinamo, kapwa sila napaluhod sa lupa habang unti-unting nawawala ang kanilang lakas at buhay. May bigla namang sumulpot na isa pang kalaban sa likuran ng ating bida, na may galit na tinig na nagsabi na siya ay isang nakakasuklam na bastardo. Dagdag pa ng lalaking yon, na sa sandaling maabot niya ang likod ni Sosam kasabay ng isang malakas na pagkidlat, na nahuli niya ito ngayon. Dahil dito, mabilis na napunta ang atensyon ng ating bida patungo sa lalaking nasa kanyang likuran. Nang mapansin niyang hindi niya agad maaalis ang kanyang espada, may tuwang sinabi ng kalbong lalaki na mas mabuti pang ialay na lamang ni Sosam ang kanyang leeg. Subalit bago pa man niya tuluyang matamaan si Sosam, bigla na lang lumitaw ang isang system. Ito ang inventory ng ating bida, kung saan siya mabilis na naglabas ng isang armas at itinapon ito patungo sa kalbong lalaki, na naging dahilan ng agarang pagkahiwa ng ulo nito kasama ng hawak nitong sandata. Sa natitirang lakas ng lalaking yon, natanong na lamang niya kung papaano naging posible ang pangyayari. Sa pag-aakalang wala na sa panganib ang kanyang buhay, bigla na lamang sumulpot ang isa pang martial artist at walang babalang sinaksak si Sosam sa kanyang tagiliran. Dahil sa napakalakas na pag-atake, makikita nating tumilapon ang ating bida at bumagsak sa lupa, habang hawak-hawak na ngayon ng lalaki ang naputol na espada. Ang lalaking yun ang leader ng grupo, na itinapon pa ang armas habang sinasabi na sa wakas ay tinamaan din niya ito. Dagdag pa niya, habang si Sosam ay sumusuka ng dugo at mahigpit na hawak ang dulo ng espada na nakasaksak sa kanyang tagiliran, inakala niyang isa itong halimaw habang pinapanood niya itong pinapatay ang kanyang mga tauhan. Ngunit may halakhak pa niyang inihayag na mukhang isa lamang itong tao, isang taong maaari ring patayin. Dahil sa napakadelikadong sitwasyon, makikita natin ang pagpapakita ng masasamang ngiti ng mga kalalakihan habang ang kanilang mga mata ay nagliliwanag. Samantala, walang pag-aalinlangan na binunot ni Sosam ang dulo ng espada palabas ng kanyang katawan. Kasabay nito, nahulog ang suot niyang sombrero. Labis na nagulat ang mga kalalakihan sa kanilang nasaksihan, sapagkat kahit nasa ganitong kalagayan malinaw nilang nakita na nakangiti pa rin ang ating bida habang hawak ang kanyang armas at ang putol na espada sa magkabilang kamay. Pagkatapos nito, bigla siyang sumugod ng napakabilis patungo sa kanyang mga kalaban, na tila ba isang baliw na walang kinatatakutan. Makalipas ang ilang minuto, tumungo naman tayo sa ibang bahagi ng sekta habang patuloy ang pagbuhos ng napakalakas na ulan. Hindi kalayuan sa pasukan mayroong isang barong-barong, at naroon ang isang lalaki na tahimik na nagtatago sa likod ng isang malaking bato habang maingat na pinagmamasdan ang paligid. Napansin niya ang unti-unting paghina ng mga sigawan mula sa loob ng sekta, at hindi siya makapaniwala sa katotohanang ang lahat ng mga naroon ay pinapatay ng isang tao lamang. Kasunod nito ay nababahalang napahawak siya sa kanyang ulo habang ipinahahayag na kaunting panggigipit lamang ang kanilang ginawa sa mga tao, nasangkot lamang sa ilang kalakalan ng tao, nagbenta ng ilang babae at mga inumin, at pumatay ng mga bagay na hindi mukhang tao. Dagdag pa niya na mas marami pang mas masahol kaysa sa kanya ang umiiral sa mundo. Ngunit kahit na sila ay malalakas, ginawa lamang silang sakripisyo. Napakagat siya sa kanyang daliri habang iniisip na kinakailangan niyang patayin ang taong yun dito at ngayon din.
Ito ay dahil ang kanyang kinaroroonan ay isang sekretong lagusan na humahantong patungo sa Paradise Manor, ang mismong tirahan ng kanilang pinuno. Rinig pa rin niya ang patuloy na mga sigawan mula sa loob ng sekta, kaya napalingon siya sa loob ng barong-barong kung saan makikita ang mga anino ng mga kalalakihan sa dilim na tahimik na naghahanda ng kanilang mga pana at palaso. Makalipas ang ilang sandali na agaw ang kanyang atensyon sa paglitaw ng isang anino na lumalabas sa pasukan, dahilan upang mag-utos siya sa mga nagtatagong kalalakihan na isagawa na ang pag-atake. Agad namang bumulusok mula sa barong-barong ang hindi mabilang na mga palaso, na kaagad tumama sa anino dahilan upang mawalan ito ng balanse at tuluyang matumba. Nang masilayan ang pangyayaring yun, nagtatakang natanong ng lalaki kung ito ba ay namatay. Bigla na lamang siyang napalingon matapos marinig ang pagsigaw ng isang kasamahan mula sa loob ng barong-barong, kasabay ng pagkahiwa ng ulo nito. Sa loob lamang ng isang iglap, kaagad ding nahiwa ang mga ulo ng iba pang mga kalalakihan, dahilan upang umulan ng dugo sa mismong harapan ng lalaki. Dahil sa nakakasindak na pangyayaring kanyang nasaksihan, natigilan siya sa kanyang kinatatayuan at hindi makagalaw. Nang siya ay tuluyang matauhan, agad niyang inihanda ang kanyang espada at sumigaw kung ang lahat ba ng kanyang mga kasama ay namatay. Kasunod nito, tinanong niya kung ang lalaking yun ba ang swordsman na walang pangalan. Nakikita niya ang isang anino sa loob ng dilim ng barong-barong, kaya tinanong niya kung ano ang kailangan nito at kung ano ang kanilang nagawa upang humantong sa ganitong sitwasyon. Bigla na lamang napanganga at tuluyang natigilan ang lalaki sa kanyang nakikita, sapagkat unti-unting lumabas ang ating bida mula sa dilim habang pinagmamasdan lamang siya nito gamit ang isang nakakatakot na mukha at nagliliwanag na kulay pulang mata. Napasigaw ang lalaki habang sinasabi na hindi siya si kamatayan kaya wala itong karapatan upang sila ay patayin, ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang sinasabi, agad na lumipad ang kanyang ulo dahil sa isinagawang pag-atake ni Sosam. Kasabay ng pagkatumba ng kanyang katawan at pagbulusok ng ulo sa lupa, inihayag ni Sosam na iisa lamang ang kanyang nais. At iyon ay ang kanilang buhay, habang nasisilayan sa paligid ang mga nagkalat na bangkay at mga walang buhay na katawan kasama ang mga armas sa loob ng bakuran ng sekta. At habang pinagmamasdan ni Sosam ang pasukan na may maliwanag na ilaw kasabay ng pagdagondong ng malakas na kidlat, naisip niya habang siya ay naliligo sa ulan na ang tanging natitira na lamang ay ang Black Society leader na si Bang Poyong.